Good morning mga paps. May motor tayo ngayon dito. Version 2 FC Yamaha. Motor ni Chow TV Fox. Pero ngayon, hindi ko na alam kung ano ang pangalan ng kanyang YouTube channel dahil nagbago siya ng channel at yung dati niya ay iba na may ari ngayon. So medyo marami siyang ipapagawa sa atin. Maglalagay daw tayo two-way alarm, hazard at saka lalagyan natin ng switch yung headlight niya. So sa video na ito, ang i-vlog natin ay yung paglalagay ng headlight. Kung mapapansin nyo mga paps, halos lahat ng bagong labas na motor ngayon ay wala nang switch ang kanilang headlight dahil sa mandato na always headlight on. Kaya halos lahat ng wala na talagang switch. Pero may ilang mga motorcycle owner na gusto pa rin palagyan ng switch. Siguro ang purpose nila ay para ma-prolong yung buhay ng bulbs. So, kanya-kanyang trip na lang yan. So, basta ang pagkakalam ko, dapat lagi naka-on talaga ang headlight. So, eto, since gusto nilang lagyan, lalagyan din natin ito. So, sa paglalagay ng headlight, meron tayong dalawang option. Una, pwede nyo i-cut yung positive na supply nitong high and low beam switch. So, pwede nyo yun i-cut, then doon kayo maglagay ng switch. And yung pangalawang option naman ay yung mas madali. Ang ika-cut nyo lang ay yung ground na papunta sa mismong headlight bulb. So, yun ang ituturo ko sa inyo, yung pinakamadaling paraan para mas madali yung magawa. So, gagawin na natin ito mga paps. Sa pagkakalas nitong headlight mga paps, tatanggalin nyo muna yung magkabilang takip dito na kulay pula para matanggal nyo itong bolt na ito, kabilaan. So, bali 3 bolt lang ang tatanggalin nyo. Ito, yung sa kabila at saka yung isa dito sa ilalim. So, yun lang naman mga paps. So, etong black wire na ito mga paps, siya yung ground ng ilaw nito. So, ito yung sinasabi ko sa inyong pinakamalaling paraan para lagyan ng switch ang headlight nito. So, tatanggalin ko muna ito para hindi para maalis natin yung lens. So, ayan, nabubunot siya. Ayan, nabunot ko na. So, ayan. So, ito mga paps, naka-tape na siya. Nag-wiring na yata sila dati dito. So, binalik lang sa dahil second hand ito na bili. So, dito ako maglalagay ng switch. Pero titingnan ko muna, baka dati na siyang may cut. So, doon na lang din ako maglalagay ng switch. So, alisin ko itong tape na ito. Ito ang gagamitin nating switch mga paps, clamp switch. Ipepesto natin siya dito sa malapit lang dito sa niya, may accelerator. So eto, murang-mura lang naman ito. Sa Shopee maraming ito. Hindi naman ito lalagpas ng 50 pesos. So ipesto ko na muna.
Ayan yun natin. So, ito yung headlight socket ng motor na ito. So, ito, ikakat natin itong, black wire na ito dahil siya ang ground. Then, kabilaan sa pinutol natin, dito tayo maglalagay ng switch. So, etong magkabila ang dulo ng wire ng ating switch. Ilalagay natin siya kahit alin dyan sa dalawa. Tigisa sila. So, sa pagdudugtong ng mga paps, hindi nyo lang siya basta-basta ipupulupot. Kailangan nakaganyan siya para if in case mabunot man ng konti, hindi siya madaling mahugot or bibitaw. Marami kasi akong nakikita wiring ng iba na hindi man naman sa pag-ano sa kanila. So kapag nabunot mo ganyan, madaling natatanggal. So kapag nag-wire ngayon, kailangan maganda ang contact niya para din maiwasan yung pag-iinit ng mga wire. Dahil pag hindi maganda ang connection, nag-iinit din yan. At saka kapag nabunot, maaaring maging cause ng short circuit, maaaring masunog ang or magka-problema ang wiring nyo. So sa pag-tape din, kailangan hindi basta-basta bubuka. So eto, medyo pangit siya kung igaganyan ko lang dahil hindi ko siya matitape. So dudugtungan ko ng konting wire para gumanda naman siya. Okay. So dudugtungan natin ito. So lahat pag nagtugtong kayo guys, ganyan, hindi siya madaling hahatak. So ako kung mapapansin nyo, binabanat ko yung electrical tape dahil mas matagal siyang bumitaw kapag hinatak nyo. Mas marikit siya. Lalo kung iinitin nyo siya ng lighter pagkatapos nyo siyang i-tape. So ito-tape natin siya papunta dito.
So, ayan, tapos na tayo mag-wiring mga paps. Testing na natin kung walang problema yung switch natin. Pero alam ko wala naman yung problema dahil pinaster ko yan bago ko kinabit. So, i-on natin. Then, switch. So, ayan. May switch ang ating headlight. So, ganun lang kadali mga paps. Yun ang tinuro ko sa inyo kasi mas madaling gawin, mas madaling yung masusundan kaysa sa yung yung kung i-cut ko pa yung positive na supply ng high and low pin. So, medyo mas konti yung medyo mas mahirap yun. So, okay na mga paps. Sana nakuha nyo. So, sa paglagay ng hazard mga paps, dahil dalawa lang ang wire ng ating gagamiting switch, kakailanganin natin itong diode. So, itong diode na ito mga paps, kinuha ko lang ito sa board ng mga sirang appliances. Binili ko lang sa, nag-aayos ng mga sirang TV or pang appliances. So, ang paggamit ng diode na ito mga paps, kung makikita nyo, pareho silang may puting marking sa kabilang end at saka yung kabilang end naman ay wala. So, etong walang end ng diode mga paps, pagsasamahin natin siya, ganyan. Tapos eto, lalagyan natin ng isang wire, then eto, isang wire din. So, bali maging tatlong wire ang kakabit natin dito. So, yung value naman nito mga paps, huwag nyo nang problemahin kasi lahat naman ng ng diode na makikita nyo sa mga sirang appliances na ganito o may silver na markings ay pwede. So, yung value niya, huwag nyo nang problemahin. Basta ganito ang itsura, pwede yan.
So, eto na yung ano natin mga paps. Eto na yung ginawa nating diode. So, etong nilagyan ko ng ano, gray wire. I-connect natin siya doon sa brown with white stripe na wire ng ating FC. Then, eto namang ano, eto namang nilagyan ko ng orange na may ano, yellow stripe. Siya yung i-connect natin doon sa kabilaan na wire ng signal light, which is doon sa FC ay yung ano, kulay green at saka kulay dark brown. So, lalagyan natin ito ng shrinkable tube para ano, hindi siya mag-grounded. So, tuloy na natin. Ulit yung gagamitin natin para sa hazard niya. So, may ginawa akong diode para dito dahil dalawang wire lang naman ito. Kaya kailangan natin ng diode. So, ipapwesto muna natin siya. So, ito yung ginawa nating diode mga paps. Kung matatandaan nyo, etong sa gray wire, ito yung ano, part nilang walang markings na silver. So, i-connect natin siya sa isang end nitong clamp switch. So, ganyan. Then itong isang end naman ng ating ano, ating clamp switch, itong wire ng ating clamp switch, i-connect naman natin siya sa dito sa brown wire with white stripe. So medyo mahirap mag ano. Tanggalin natin ito. Palitan na lang natin mamaya.
tanggalin muna natin ito para mas gusto ko sana dito mag-tap sa kabila kaso masyadong nakasuksok yung wire. Tanggalin muna natin, baka pwede doon na lang tayo mag-tap. So ilalabas muna natin. So eto, nilabas ko siya para mas okay yung pag-wire natin. So ikakabit natin yung isang end dito sa brown wire with white stripe. Then ito namang nilagyan ko ng pulang wire na may yellow stripe. Kung matatandaan nyo siya yung end na may markings ng ating mga diodes. So nako-connect naman natin siya, ang isa dito sa brown wire at saka ang isa dito sa green wire. So itong brown wire guys, huwag kayong malilito, siya yung dark brown wire. Dahil ito may isang brown wire din pero light siya. So ito ang kukunin nyo, etong dark brown, yung katabi ng may white stripe. So tapos kapag kapag nag-tap kayo, as possible, iwasan yung masyadong magkatabi. Para if in case man na kumalas yung electrical tape, hindi sila didikit-dikit. So dito sa taas, dito ko siya ilalagay. So ayan. Tapos etong binabalatan nyo, medyo hahabaan nyo para mas mahaba din yung ipupulupot yung wire. Dahil yung wire na ito na siya, gumagalaw dahil connected sa manibela. So may chance na medyo mabanat siya. Ganito ang gagawin nyo.
Kasi minsan, okay yung pagka-wiring nyo, tama yung connection, pero after ilang days or ilang months, nagloloko yung wiring nyo kasi sa connection ang problema. So, hindi maganda yung pagka-dugtong ng mga wire. Kung may ano kayo, may pang crimp, mas maganda i-crimp nyo. Pero kung walang pag-crimp, ganito na lang, basta maayos yung pagkakadugtong, okay na yon. So, medyo mahina nga ang adhesive nitong tape na nabili ko. Kaya mamaya, dodoblehan natin siya. Ayan, tumutuklap. Then, itong isa, dito naman sa green wire. So, dark siyang green. Ito, sa kabilang sakit may green din, pero medyo light siya. So, dito, sa dark na green. Katabi lang din siya nitong, brown wire na may white stripe. Hindi naman natin kailangang maging kasing galing ng electrician sa pagdudugtong ng wire. Ang importante lang, maayos ang connection ng ating dinugtong na wire. I-take ulit natin siya. Then, etong tinastas natin, ibabalik natin sa dati. Titape din natin siya. Okay na yan mga paps. Ibabalik na natin siya. So kung saan natin ito kinuha, doon din natin siya ibabalik.
may corrosion na siya. So ito mga paps, ang purpose ko nito kaya hindi ko siya itinago doon sa harness kasi if in case man masira yung diode na nilagay ko, madali lang siyang mahanap ng kung sino mang gagawa. So kapag tinago ko kasi, kapag iba yung gumawa, kapag nasira ito, may hirapan siyang hanapin. So dyan na lang sa labas para mas friendly naman sa mga susunod na gagawa. So eto, wala naman tong connection. Sa dati sigurong ano yan, may-ari sa wiring niya. So eto, iti-tape ulit natin siya para huwag maging pansit. So, testing natin yung hazard natin. Ayan, hazard. Signal light. Okay. Signal light. Okay.